Hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is may bagong tutorial na naman tayo na patungkol sa Wi-Fi system guys. Marami kasi nagpi-PM sa akin about dito. So yung mga ginagawa nila guys is may mga trouble or may mga issues daw. So tingin ko is hindi talaga nila sinusunod yung nasa video guys na tutorial. So ngayong video guys is ituturo ko sa inyo or ituturo ko na step by step kung paano ba ito ginagawa guys para makaiwas tayo sa error guys, kasi yung iba hindi nila na-flash yung kanilang Node MCU, yung iba is mali yung pag-apply ng script guys. So tingin ko guys hindi nila pinapanood ng buo yung video guys, kaya siguro nagkakaganon guys. So dito guys is ipapakita ko sa inyo kung saan kayo nagkakamali guys, kung saan kayo nag-error. So yun nga guys, simulan na natin guys. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel at gusto mo tong mga video na to, huwag kalimutan i-like, share at subscribe ang ating YouTube channel at pag-hit na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At guys, pag-follow na rin ang aking Facebook, G Sultan Karim. Follow nyo lang ako kung may mga katanungan kayo about sa ating mga videos. So, i-follow nyo lang ako at i-message nyo ako. So yun lang, maraming salamat. So yan guys, dito tayo sa ating Blogspot. So ito yung ating script guys. So ida-download ko lang yung script guys. Then ito, may makikita kayong download here. Yan. Then ito yung script guys. Ida-download nyo muna para makita niya talaga guys na ito yung ginagamit kong script. Yan. So, download natin. Yun na. So wait lang natin. So yan. So after ma-download yan, kailangan natin i-extract para makuha yung script guys. So yan. So same wireless man or LAN base, same lang dito guys. So yan. So extract ko lang dito guys. Yan. Yan. So na-extract ko na. So hanapin natin, ito siya guys. So dito guys is ito yung script guys. So pwede nyo i-open by notepad. Pwede rin i-punta sa Winbox. So ngayon guys, since na-download na natin yan, puntahan na natin yung Winbox natin. So ito yung Winbox ko guys. Open ko lang. Then ito yung Microtech ko guys. So yan, open. So ito guys is na-config na ito, pero re-reset natin ito guys. So dito guys, yung iba dapat kung bago lang yung ating Microtech, so kailangan yung i-reset yung configuration niya guys, para mawala talaga yung config dito guys. Lalo na sa mga bago pang Microtech, kailangan yung i-reset yung config bago nyo i-apply yung script guys. Yan, kasi yung iba diretso nila ina-apply yung script dito guys, na kahit may default configuration pa. So paano ba ito nire-reset guys? Punta kayo dito sa IP, then dito sa system, dito sa reset configuration, then check nyo lang ito, no default configuration, at saka do not backup. So reset natin. Yan. So dyan nagkakamali yung iba guys. Hindi nila nire-reset yung default configuration ng Microtech guys, kaya sila nag-error sa mga config nila. So yan, hintayin lang natin guys mag-restart. So yan guys, pag na-reset na siya guys, ganito yung mangyayari. Magiging no IP siya guys. So yan. So ilagin lang natin since na-reset na yan. Connect. So wait lang guys. Yan. Dito guys, pwede na kayo mag-add ng password or
Nakadepende sa inyo. So, ako guys, mag-add na ako ng password. Yan. 1, 2, 3, 4. Dito, 1, 2, 3, 4. Yan, change. So, dito guys, di ba, nag-download tayo ng ating script. So, ang gagawin natin dito guys is i-copy lang natin ito. Copy. So, na-reset yan guys ha. Kung mapapansin nyo, wala siyang configuration guys. So, i-copy natin ito. Copy. Then, punta tayo dito sa file. Dito sa file guys, remove ko lang ito guys. Dito sa file guys, i-paste lang natin yung script guys. Yan. So, dito, ito yung mangyayari guys sa files. So, dito sa files guys, since na-paste na natin yung script, double click natin. Then, i-copy natin ito guys. Copy. Saka, make sure pala guys, dito sa ating interface, dito sa Ether 1 guys, bago kayo mag-a-apply ng script, dapat is sa Ether 1 is dyan yung ISP natin or yung internet natin. Then dito sa Ether 4 guys, dyan yung ating LAN para hindi tayo magkalituan guys. Yan. Dito sa LAN 1 or Ether 1, dyan yung ISP or yung internet. Then dito sa Ether 4 guys is dyan yung isasaksak yung mga PC or laptop. So sana maliwanag guys. Ether 1 ISP, Ether 4 is mga PC or laptop. Yan. Then okay na guys, since na-copy na natin ito, copy lang natin itong file name. Yan. Copy. Then punta tayo dito sa new terminal. Then dito sa new terminal guys, may i-input lang tayo, which is yung script guys. So yan. Dito guys is type lang natin yung import. Yan. Then file equal. Yan. Then dito natin i-paste yung kinapi natin dito sa file guys. Ito. So i-paste ko lang dito guys. Yan. Then enter guys. So yan. Wait lang natin yan hanggang mag-successfully yung executed na guys. Yan. So, yan. Script file loaded and successfully. So, ibig sabihin guys, successful yung ating script guys. So, kung mapapansin nyo dito guys, is may config na siya guys. Same dito. So, sana hindi kayo magkamali sa pag-i-input ng ating script guys. So, sunod guys is, pag na-input nyo na yung script guys, is punta kayo dito sa system, then user, yan, users. So dito guys is mag-add na kayo diretso ng ating users guys. So the users na PC Wi-Fi is itong yung ginagamit natin, PCnet. Then dito guys is ABC 123, ABC 123, and apply. Okay, so ibig sabihin okay na, may default user list na tayo. So gamitan ko muna ng comment 15. Yan. So okay na guys. So yan lang guys yung pag-i-input ng script guys. So ang next na ituturo ko guys is kung paano tayo magpa-flash. So i-cut ko lang itong video guys. So, ngayon guys is magpa-flash na tayo ng ating Node MCU. So, dito guys is sa mga wala pang alam kung paano i-flash ang Node MCU guys, is kailangan nyo ng drivers guys. So, ano ba yung drivers? So, kailangan nyo itong drivers nito. So, ano yan? Ito guys. Itong CH341 sir. Yan. Yan yung kailangan yung drivers guys para mapalabas yung ating wait lang guys, type to device manager. Yan, para ma-detect niya yung ating serial USB serial na CS340. Ibig sabihin yan yung serial port ng ating Node MCU guys.
So kailangan niyo itong drivers na to. So ito guys is ililink ko na lang sa description para ma-download nyo guys. Kasi yung iba dito nagkakamali guys. So di daw gumagana yung kanilang Node MCU. Yun pala guys is, or di daw na-detect. Yun pala guys is wala pala silang drivers guys. Drivers na CH341 guys. So yan. So sana guys maintindihan nyo. Then punta tayo dito sa OnePi system. OnePi.system para makakuha tayo ng bin file guys. Bin file ng OnePi. So yan. So ito yung website ng ating OnePi system guys. So dito guys is may makikita kayong visit GitHub or download bin file and monitor. So dito guys is ito yung bin file na kukunin natin. So i-click nyo lang ito guys. Then dito sa update guys, pag na-click nyo guys, dito na yung mga version at link ng ating mga bin file guys. Yan. So dito guys is ito na yung itatry natin, yung 4.3. So i-download ko lang guys. Yan. So after download guys is ipa-flash na natin yung ating bin file. So sa mga wala pang bin file para sa OnePi guys is dito lang kayo pupunta guys sa OnePiSystem.com. So i-link ko lang yan guys sa description. So yan guys, na-download ko na. So puntahan ko lang download. Yan. So ito siya guys. So puntahan lang natin guys. Yan. Then open. Then extract natin guys yung 4.3. Yan. Then is na extract, punta tayo dito sa release guys. Dito release. So wireless base yung gagamitin natin guys, kasi nga wireless lang yung ating Node MCU. Wala tayong line base guys. So wireless. Tsaka dito guys sa wireless, mas maganda guys kung baguhan ka pa guys, is huwag kang magdediretso sa LAN base. Automatic muna sa wireless, kasi mas maganda sa mga bago pang simula na nagbi-build is yung wireless base na setup guys. So yan. So yun nga, open natin ito guys. Then dapat guys is pila kayo kung anong ESP yung gagamitin nyo guys, or yung Node MCU nyo guys na ginagamit. So sa akin guys is 8266. Open ko yan guys. Then ito yung file flasher guys. So run administrator natin. Yan. Then wait lang natin yan guys. Yan. So ito na siya guys. So yan. So paano ba magpa-flash guys? Napakasimple lang i-flash ito guys. Be sure na may drivers kayo guys at USB serial na make sure na may drivers kayo guys para lalabas itong USB serial CH340. Kasi kung hindi yan guys, hindi yan, kung wala kayong drivers guys na naka-install, hindi yan lalabas dito guys. Yan. Hindi yan lalabas yung COM3. Yan. Kailangan guys mapalabas nyo yung drivers para ma-flash natin itong Node MCU. Then browse lang natin. Yan. Open. Then dito guys, dapat is i-wipe all data natin. So yan. So yan. So diba, nag-work na siya guys. So wait lang natin yan, siguro mga 2 minutes or 1 minute para ma-flash yung Node MCU guys.
So yan guys, tapos na natin yung isang bin file. Then dito guys is i-browse na naman natin yung ating bin 2. Yan. Then dito sa offset address guys, dapat yung 0 dito, palitan natin ng 2. Then di ba kanina naka-yes ito, dapat nakano na yan guys. Daw yung yes wipes all data, kasi kung i-yes natin guys, yung unang flash natin guys is ma-delete na naman or ma-erase. So dapat no guys, para mag-merge lang yung bin 1 at saka bin 2 na file guys. So flash natin ulit, yan. So yun guys, napakasimple. Tapos na natin yung pagpa-flash ng ating Node MCU. So ito guys is sana naintindihan nyo guys, hindi kayo makakapag-flash kung wala kayong drivers. So kailangan nyo ng drivers guys. So sana na may naiintindihan kayo dito guys sa pagpa-flash natin. Kailangan nyo ng drivers guys para ma-flash natin ang Node MCU guys. So sunod natin na tatagal guys is yung sa pag-connect ni Node MCU sa Microtech guys, kasi dito sila nagkakaproblema guys. Maraming nagkakaproblema dito, maraming nagpi-PM sa akin bakit daw naka-offline yung Microtech sa Node MCU. So ito guys, tuturo ko sa inyo guys. So ayan guys, na-reboot na natin yung ating Node MCU guys. So dito guys is, since na wireless base yung ginamit natin pang flash guys sa ating Node MCU. So after reboot ng Node MCU guys, may makikita kayong SSID dito na 1.5 system. Big sabihin yan yung ating Node MCU guys. So ang gagawin lang natin dito guys is i-connect lang natin. So halimbawa kung wala yung mga PC nyo or laptop is walang wireless wifi, so pwede kayong gumamit ng cellphone guys. So i-connect nyo lang yung SSID sa yung mga cellphone guys. So connect natin ito guys, yan. Then magre-redirect siya guys. So i-type lang natin dito ang IP ng ating node is 172.217.28.1. So yan. So ito yung ating 1.5 admin panel. So ito guys is hindi pa yan nakakonect sa ating Microtech. Baka isipin nyo nakakonect na yan sa Microtech guys. So i-config muna natin para mag-connect yung Node MCU sa Microtech guys. So yan guys klaro yan guys. So admin panel, admin ang password at username dito guys. Admin lang guys. So type ko lang admin. Dito guys is admin. So yan. Then login guys. So dito guys is punta kayo dito sa system configuration. Then ito guys, palitan lang natin, for example palitan niyo ng name ng wifi nyo guys. So pwede yan palitan. Yan. Then dito sa wifi SSID, kailangan natin mag-scan. So dito na magsisimula yung pagko-connect ni Node MCU sa ating mga Microtech guys. So dito guys, punta tayo sa Winbox. Then punta tayo dito sa wireless. Then dito sa wireless, punta tayo dito sa wireless din. So ibig sabihin, ang SSID ng ating Microtech guys na naka-enable para mag-connect si Node MCU sa Microtech is itong piso wifi. So tingnan natin kung meron ba. Ito siya guys. Ito yung SSID ng ating Microtech. So ibig sabihin si Node MCU dito natin i-connect sa SSID na to guys. So para
mag-connect si Node MCU at saka si MikroTik guys. So hanapin natin, balik tayo dito. So hanapin natin dito, scan natin, scan SSID. Then dito, ito na siya guys. So i-click lang natin yan, dapat mapapalitan yung SSID dito. So di ba? Diyan na magsisimula yung connect. So punta back tayo. Then dito guys, MikroTik IP, router IP. So yung iba nagkakamali rin dito guys. So hindi nila pinapalitan itong 10.0.0.10. Dapat is yung IP, since na single bendo tayo, is ganyan yung mangyayari guys, 10.0.0.1. So yan. So dito guys, sa username PisoNet, password is ABC123. So saan niya makikita guys? So pag sinabing MikroTik IP, router IP is, ibig sabihin sa MikroTik yan guys. So ito yung ginawa natin kanina guys, dito sa system, then users. So ito siya guys, yan. So ang password nito guys is itong ABC123. Then yung username guys is ito ng PisoNet. So yan, sana maintindihan niyo guys, kasi dito rin nagkakamali yung iba guys sa pag-input dito guys. Yan. So yan guys, okay na yan. Baba tayo. So dito sa admin panel settings, yan yung username at password ng ating admin panel. So hindi ko lang palitan guys, okay lang yan. Dito sa operator na naman guys, ito yung ginagamit, or halimbawa is nag-iwan ka ng bendo or nagbebenta ka ng bendo, is pwedeng ito lang yung ibigay nyo guys para hindi nila galaw itong sa system configuration. Kasi halimbawa guys, naka-scan na kayo, tapos ito yung gamit ng Node MCU. Pag nalipat lang ito guys, or napalitan, yan, is hindi na mag-work or hindi na makaka-connect si Node MCU sa ating MikroTik. Kasi nga mali na yung SSID dito guys. So sana guys is naiintindihan nyo guys. So yan, since na okay na yan guys, is wait lang. Yan, dito guys. Dito guys sa coin slot settings. So, palitan lang natin ito ng 10. Yan. Then ito guys is 1. Then baba na tayo. And save lang natin guys. Yan. Save na natin. So, pag na-save na natin yan guys, dito guys is madi-disconnect na tayo dito sa Wi-Fi setup nito guys. Yan, di ba? Na-disconnect na. So, mawawala na yan guys, since na nakakonect na tayo guys. Yan, di ba? Nawala na siya. Yung mangyayari yan guys is naka-connect na yung ating node sa MikroTik. So ang mangyayari dyan, puntahan natin yung ating Winbox. So dito sa Winbox guys, punta tayo dito sa IP, DHCP, at saka dito sa list. So ibig sabihin, ito na yung ating Node MCU guys, kasi nakakonect na siya sa ating MikroTik. So nakita na rin yung IP address nya. So ang gagawin natin yan guys, make a static natin yan. Then punta tayo dito sa host or sa hotspot. Then dito sa host, yan. So dito guys is marami rin nagkakamali dito guys. So akala nila pag na-static na nila yung ating yung node nila, Node MCU nila, is magiging okay na guys. So ang nangyayari guys is hindi nila nababind yung ating Node MCU or yung mga Node MCU nila. So dito guys, wag nyo kakalimutang i-bind yung ating Node MCU guys, para iwas tayo sa mga trouble guys. So yan guys, right click tayo dito. Then dapat tandaan nyo yung IP address guys, dapat same. Right click, then make binding.
Then wala na kayong gagalawin dito maliban dito sa type guys. So bypass lang natin, apply, okay. Then dito yung makikita guys. Yan, di ba? Bypass na, yan. Yan, di ba? Okay na yan guys. So yun lang guys. So pag pinasukan natin yung ating admin panel, which is ito guys, saan yan? Hotspot. Itong IP address na to, dapat is makaka-login tayo sa ating admin panel guys. So tignan natin guys. So paste ko lang dito, then mag-slash lang kayo tapos admin. So admin, yan, dapat makaka-connect tayo sa ating Wi-Fi, di ba? Naka-connect tayo dito. So ibig sabihin working yung ating pagko-connect. So ang gagawin ko guys, tignan natin kung nag-online ba si Microtech sa ating Node MCU. So system configuration, dashboard, yan, di ba guys? Online. Ibig sabihin ka-online sila, saka naka-online din yung internet status guys. Ibig sabihin konektado si Microtech sa ating Node kasi nag-indicate siya ng online, at saka yung ating internet guys is nakakapasok na sa ating Node. Yan, diba? So dito guys, dito yung iba nagkakamali guys, nagiging offline yung status ng Microtech nilagay dito guys. So pag nag-offline yan guys, ang first na i-check nyo guys is itong Wi-Fi SSID, dapat same dito guys sa ating wireless Wi-Fi. Kasi yan guys, kung nagkamali yan guys dyan, nagkamali yun ito, mag-offline talaga yung ating Node MCU guys. So ang second is ito guys, dapat yan ito yung IP, yung PSUNet guys, dapat same dito sa user list. Yan, dito guys, diba? Same dapat. Halimbawa kung magpapalit kayo dito, halimbawa is piso, dapat palitan nyo rin dito ng piso lang. Kung anong ipapalit nyo dito, kung anong ipapalit nyo dito guys, dapat gawa kayo ng user list dito guys. Gawa nyo ng user list para hindi magka problema guys. So yan, okay na yan guys. Online na yung ating Node MCU at saka yung ating Microtech. So dyan nagkakamali yung iba. So sunod na gagawin natin guys is yung sa portal, kung paano i-apply yung portal. So madali lang naman yung portal kung paano i-apply guys. So yan, okay na yan guys. So yan guys, balikan natin yung ating dinownload kanina na bin file, kasi nga doon yung ating portal guys. So dito, ang portal dito guys is itong Microtech template. So ang gagawin natin dyan guys is palitan natin ang pangalan ng hotspot. Yan, hotspot. Yan. Then open. Pag na-open nyo ngayon guys, punta kayo dito sa asset, dito sa JS, then config, then right click kayo dito, then edit lang guys. Yan. So yan, ito yung i-edit natin dito guys is papalitan nyo ng false ito guys, false. Yan, since na single window lang tayo, dapat naka false yan. Then dito sa baba guys, dito guys, ito yan. So dito nagkakaroon ng problema yung iba kung paano nila pinapalitan ito guys. So itong var bendo IP address, yan yung IP address ng ating Node MCU guys. So ano ba yung ating IP address ng ating Node MCU? So ang IP address ng ating Node MCU guys is dito nyo makikita guys, dito sa binding natin. So since naka-bind kayo, ibig sabihin ito yung bind natin na IP address, which is yan yung ating IP address ng ating Node MCU.
So yan yung ipapalit natin dito guys, kasi yung iba ang ginagawa nila guys, hindi nila pinapalitan yung IP address dito, kaya hindi konektado yung portal natin sa Node MCU, kaya nagkakaproblema, hindi sila nakaka-insert coin. Yung iba guys is ang sinasabi is coin slot not available daw. So ibig sabihin dito sila nagkakaproblema. Kung hindi man dito guys, is dito sa mga userless. So maraming rason or trouble kung paano sila nagkakaroon ng problema guys, kasi yung iba hindi talaga sinusunod yung nasa video kung paano ina-apply. So nagpi-PM lang sila sa akin, "Sir, anong nangyari dito? Sir, bakit ganito ito?" Yung pala may nagkaligtaan sila kasi nag-i-skip sila sa mga videos tutorial. So yun nga guys, sana wag nyo i-skip itong mga video na to. So ito na, config na siya guys, naka-paste na, then close na natin ito guys. Yan. So paano ba ito ina-apply guys sa ating portal? So punta lang kayo dito guys. Yan, di ba? Ito yung hotspot. I-copy nyo lang yan guys. Copy. So para makita nyo guys. Then punta kayo dito sa files. Yan. Dito sa files guys, i-delete natin ito guys. So i-delete ka lang. Yan. So dapat walang matitira dyan. So dito, ang gagawin nyo dito guys, copy nyo ito. Yan. Copy. Then may makikita kayong paste dito. So i-paste nyo lang dyan. Yan. Diba? Oh, yun lang guys. Yan. So okay na guys. So since na okay na yan guys, punta na kayo dito sa, magko-connect na tayo dito sa ating SSID, sa ating piso wifi para ma-trial na ito guys. So connect natin. Connect. Yan. So dapat magre-redirect yan, nagre-redirect. Then type natin dito 10.0.0.1. Yan. So try natin sa promo rates. So yan, di ba? Working yung promo rates. Try natin mag-insert coin guys. Working na working guys. So wala kayong problema kung sinusunod nyo talaga yung video na itinuturo ko guys. Kasi nga, yun na talaga yung ginagawa ko araw-araw pag nagbi-build ako ng mga video guys. So, yeah, nagbi-build ako ng mga bendo guys. So, sana guys is may tintindihan tayo guys. So, about sa wiring nito guys is puntahan nyo lang yung diagram sa 1Pi system or sa 1Pi GitHub guys. So, dito guys, yung mga wiring dito guys, dito sa GitHub guys, ito yung mga guide dito guys. Yan, punta kayo diyan. Then ito guys yung, halimbawa kung ESP32 gamit mo, ito yung wiring. Yung ating ESP8266, ito yung wiring diagram para sa wireless. And dito yung sa LAN base guys. Ito yung sa LAN base. So yan yung guys, yung ating diagram. So punta lang ngayon dito sa 1pi.1system.com. Yan. Ito yung website ng ating 1Pi system. So shoutout kay Sir Ivan. Siya yung may owner, may-ari nito. Siya yung dev dito. So kung gusto niyo mag-donate sa kanya guys, is ito yung GCash at PayPal niya guys. So Ivan Julius Alayan. So sana guys is kung nakatulong itong system nito sa inyo guys, huwag niyong kalimutang mag-donate dito guys sa ating mga dev or ating dev, kasi nag-update talaga siya ng system guys. So yun nga guys, maraming salamat at hanggang dito na lang. Sana guys is hindi na kayo mag-error or wala na kayong trouble sa inyong mga build na piso wifi guys. So maraming salamat at peace.